lahat po ng sasabihin namin dito ay base lamang po sa nabasa, narinig, nakita, napanood at base na rin po sa sarili po naming opinion. Interpretasyon. Po. At hindi po ito libelos mga kababayan at hindi namin intensyon na manira o banggain ang kahit na sino man. So ngayon, may nakita po tayong post ni Coach Jared. Ito naman po ay chismis mga kababayan. Idaan na lamang po natin sa Di umano. Di umano. Okay. Ayon po dito kay kay Coach Jared. Ayan. Yan. Sabi po dito, kwentong chismis ni Puting Kalapate. Nako po. Si Sara at Pulong ang nagpondo ng unity rally ng dalawang religious groups. Mukhang gagamitin human shield ang mga relihista dahil nasa likod nila ay ang mga Muslim. Wait lang. May una akong tanong. Paano sila magsasagawa ng rally? Kakatapos pa lang ng bagyo sa bansang Pilipinas. Like, parang magpakita naman kayo ng Yan sympathy. yung tanong dyan. Yung tanong dyan. Kaya nga, like, paano nyo masasabing mahal nyo ang bansang Pilipinas kung after ng bagyo, mas uunahin pa ninyong mag-rally instead na magkapit-bisig, magtulong-tulungan sana tayo, 'di ba? Para makabangon ang mga area, ang mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ganyan ba ang nagpapakita ng may simpatya sa mamamayang Pilipino? May sasabihin lang din ako ito. Okay. Ingat lang din kayo mga DDS na mga nagrarally. Kasi, in case, wag naman sana na may mangyari dyan sa rally na yan. May mga na-disgrasya, sana wag mangyari. Ang gagawin ng mga matataas dyan, ng mga DDS, or may utak, isisisi yan sa administrasyon. Nako, okay. Gawa nila yan, pero isisisi sa administrasyon. Aray mo. Ganon yung style. So, inuunahan na namin ngayon. Na kung may mangyari mang ganyan, alam nyo na. O, diba? Aray. Kaya, kahit DDS kayo, sobra kayong makipaglaban, kahit mali, pinaglalaban nyo na, ingat kayo kasi possible na pwede kayong i-sacrifice. Ha? May buhay kayo. Ingatan Successionist. So, Successionist. ang masasabi ko lang sa inyo mga DDS, Successionist, mapagmasid kayo. Huwag maging uto-uto. O, di ba? Okay, tuloy. So yun mga kababayan, bukod pa po sa mga Muslim, meron daw pong secessionist at armed groups para atakihin ang Malacanang. Ingat kayo mga kababayan, mukhang guguluhin ng mga Duterte ang bansa talaga para patalsikin si PBBM. Hindi, wait lang. Can I ask just a little bit or something question? Like, kasi it's very quite funny na pinapatalsik nila si President Bongbong Marcos while si PBBM is nagtatrabaho naman ng maayos. Like sila, nag-explore sila, diba? Naglalamyerda, binabagyo. Anong ginagawa nila? Nagpa-party. Yung isa nagtatrabaho, ano ba yung reason ninyo? What was your enough reason para patalsikin si PBBM? Nagtatrabaho naman ng maayos. Hindi ba't mas kayo yung dapat patalsikin? May reason dyan. May reason. Ano sa palagay mo? Ito. Gusto nilang gumanti sa administrasyon. Anong gaganti? Kasi napakulong yung kanilang tatay. Si PBBM ba? Nagpakulong sa kanilang ama? Yan yung tanong. Hindi kasi Naranasan din nila yung sarap nung nasa Malacanang pa sila. Kontrolado nila yung lahat. I think it's the power. Yeah. Ako naman, tingin ko dyan, may mga kaalyado yung dalawang religious group. Ito wala kami pinapangalanan na, yung dalawang religious group, may mga kaalyado yan na tatamaan talaga ng investigasyon na makukulong. At the same time, yung Hindi, yung isa, may idea na ako. Kasi yung isa sangkot talaga, pinapakasuhan sa ombudsman. Yung isang religious group. Yung isa naman, basta kapatid. Yung anak nung may-ari ng religious group. Basta may... Kuha na ng plunder sa ombudsman. Oo, tapos yung isang religious group naman, kita naman sa isang senador dyan, na si Senator Rodante Marcoleta, diba? Kung ano yung yung fanatic nila. Pero mga minamahal, ang religious kasi, hindi dapat inaano yan sa politika. Kasi ang religion, supposedly, dapat sa pag-ano yan tawag dito, sa pagpe-pray sa God, kung paano tayo makakasalba sa kasalanan, kung paano tayo maililigtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And hindi dapat ito ginagamit bilang shield ng mga politiko. Kasi ganito yung mangyayari. Kapag dumating yung panahon, kunyari, napatalsik si PBBM, gamit ang mga religious group. So, ang mangyayari, kapag ayaw ng isang religious group, ang isang presidente, ganun na lang nila kabilis patalsikin ang presidente kapag ayaw nila. Kasi parang hawak na nila di ba? So, may power
aware na sila na, at saka ito nakakapagdaka, hindi nga nagbabayad ng tax sa mga religious group na yan, tapos sila pa yung may ganang magpatalsik. Okay. 'Di ba? Sa ano? Masasabi ko lang dito, pasensya na po sa mga miyembro ng religious group na to. Oo, pasensya na po. Alam ko, miyembro lang kayo, biktima lang din po kayo. Pero naniniwala pa din ako, madami sa mga religious group na yan, hindi lang din nagsasalita. Oo. Madaming matitino dyan. Biktima lang kayo, ano? Biktima lang yan. Ginagago lang po kayo ng leader ninyo. Kasi pera-pera, nandyan yung korupsyon. Kasi ang religious group, hindi dapat makialam sa usaping pampolitika. Kasi mga Diba? minamahal, ganito kung ako yung tatanungin ninyo, bakit mangunguna ang isang relihiyon na hindi din naman, di ba, tingnan nyo, sa nag-comment, si Leo Lentomula, yan, yung recent comment. Bakit magrarally ang isang religious group na in the first place, hindi nga sila nagbabayad ng tax? Di ba, what was your reason na patalsikin ng presidente? Hindi nga kayo nakakatulong sa bansang Pilipinas. Bakit? Yung mga religious group na yan, religious organization, nagsho-show ba ng transparency? Kasi ang hiling nila is for transparency daw. Bakit kayo? Pinapakita ba ninyo yung kita ninyo? Paano kayo nakapagpatayo ng ganyang kalaking simbahan? Magkano yung kinikita ninyo? Yung 10%, totoo ba? So, di ba, ano yung reason ninyo para patalsikin ng isang tao na kung kayo nga mismo, wala nga transparency sa inyo? Kasi kung gusto niyo ng transparency, dapat nagsisimula yan sa mismong bahay ninyo. Tsaka magising na yung mga dyan, yung mga miyembro, no? Ginagago lang po kayo ng leader ninyo, okay? Na imbis na pagsisimba po yung inaatupag ninyo, abay, pinapunta po kayo dun sa sulok ng kanto, mag-rally kayo dun, 2-3 araw, nauulanan kayo, naaarawan kayo, pag uwi nyo ng bahay, nagkakasakit kayo, gutom pa kayo, ginagago po kayo. I think diba? mayroon tinatawag na under the table na usapan dyan. Kung ako lang yung meron akong nakikitang... Okay lang sana kung kasama yung leader sa rally. Hindi ganito. yun nga. Okay, parang dito, ang nagsasakripisyo Tapos yung... ang pangit pa, sasabing peace rally. Tsaka hindi, tinatago lang nila sa sa faith gathering, pero yung punto doon is talagang mapasipa na. Naniniwala yung mga miyembro. Karamihan po naniniwala na peace rally talaga. Kaya nga lang, pagdating na nila doon sa lugar, nagtataka sila, akala ko ba peace rally? Kasi mga minamahal, saan ba kayo nakakita ng rally? Di ba kaya nga rally, di ba? Kasi magra-rally. Bakit, ngayon lang ako nakakarinig na rally for peace. Diba nga? Pero ang pinag-uusapan, politics. Politics. Diba, mga minamahal? Kasi kung pangkapayapaan yan, puro pananampalataya yan eh. Oo. Tama. Hindi ata nila alam yung ibig sabihin ng faith gathering. Diba? Dapat supposedly yun, gawin ninyo. Faith gathering. Manampalataya tayo. Dapat ganun. Kaya nga tingnan, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit tayo binabagyo eh. Kasi ang daming mga religious group na mga, hindi sa... Makapangyarihan na sila ngayon, yung mga kulto. Grabe talaga. Kaya yung bagyo, papunta po talaga sa atin kasi yung mga kulto na to, sobra na po talaga yung kanilang kasamaan, di ba? Pero wala kami pinangalanan Wala kami pinapangalanan dito. So, interpretasyon lamang po yun. Di ballpoint pa. Yung issue ng kulto. Yung kulto, di ba? But anyway, mga minamahal. Yung kulto sa Pilipinas. But anyway, mga minamahal, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na ang simbahan, hindi dapat ginagawang shield ng mga politician. Dapat ang simbahan is yun yung nagpapanguna sa salitang peace, yung totoong peace. Kasi kung transparency lang din naman yung sinisigaw ninyo, napaka-ironic na si Sara Duterte nga may 7 article of impeachment, but hindi nyo i-call out? Diba? At saka paano natin nasisikmurang patalsikin yung presidente na nagsiwalat ng sindikato sa gobyerno? Yeah. Nabuking yung mga politician na kurap. Kasi pre, ang aking balita is meron daw pong under the table na usapan. When you say under the table, yung alam na, nagagets naman ninyo, diba? Usapang pailalim na merong bigayan. Ganun ba? Nabigyan ba? Nagtatanong lang po kami, Nagtatanong lang kami. So, yan ang hirap sa atin Kaya wala tayong pag-unlad kasi mismong tayo din mismo ang naghihilaan pababa. Like crab mentality na supposedly hindi naman dapat ganun yung ginagawa natin. Dapat nagtutulungan tayo. Kagaya nito, may bagyo, dapat nagtutulungan tayo. Pero anong gagawin nila? November 14, magrarally pa. Ang tanong, nakalabas na ba yung bagyo niyan? Yung bagyong Uwan, nakalabas na ba sa November 14 yan? Kung nakalabas naman yan, dapat ang inuuna is yung pamimigay ng relief goods. Diba yun dapat?
Oh. Rally po yung inuna di ba? Dapat bayanihan muna ba, di ba? Yeah. Hindi yung, pwede naman kayong